For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Ano ang nangyari? Bakit tila nagmamakaawa? At hinahabol tayo ng World Bank na umutang tayo sa kanila? Totoo bang nakuha na ng mga Marcos ang ginto? Ngunit ano ang kinalaman ng katalinuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung paano niya napatagumpay ang digitalization ng customs? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Alam mo bang ang Pilipinas ngayon ay nasa bingit ng kasaganaan? Oo, tama ang narinig mo. Ngunit paano ito nangyari? Ano ang papel ng Marcos Gold? At bakit ang World Bank na mismo ang tila naghahabol sa atin? Pero teka, bago mo isiping ito'y isa lamang haka-haka, hayaan mong ilahad ko ang mga katotohanan na maaaring kagulat mo. Noong mga nakaraang administrasyon, tila ang Pilipinas ay palaging nakikiusap na pautangin tayo ng World Bank para sa mga proyekto. Ang dating larawan natin sa kanila, isang bansang nagmamakaawa at nangangailangan. Pero ngayon, parang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit nga ba? Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang nakakagulat na balita ang lumabas. Ang World Bank mismo ang tila naghahabol sa atin. Iniwan ng Pilipinas ang $88.28 million na loan mula sa kanila para sa customs modernization. Hindi ba't parang baliktad ang mundo? Paano nangyari ito? Dahil ba hindi na natin kailangan ang kanilang tulong? O dahil natuto na tayong tumayo sa sarili nating mga paa? Pero ito ang nakakagulat. Kahit iniwan ang proyekto, 97% ng ating customs operation ay digitalized na gamit ang sariling kakayahan ng gobyerno. Ang tanong, paano ito nagawa nang walang ganong kalaking utang? Ang Bureau of Customs ay nagpakitang gilas sa digitalization. Sa kabila ng mga legal na balakid, naabot nito ang 97% na digitalization rate gamit ang mga sistemang tulad ng overstay cargo tracking system at enhanced e-travel system. Ibig sabihin, mas mabilis, mas efficient at mas kakaunti na ang puwang para sa korupsyon. Bago ang modernization, ang pag-clearing ng isang container ay umaabot ng 120 oras. Napakatagal kumpara sa Thailand na 50 oras at Vietnam na 56 na oras. Ngunit ngayon, napababa na ito ng husto. Isa itong tagumpay na tila hindi kapansin-pansin sa iba, pero may mas malalim na epekto sa ekonomiya. Ang lahat ng ito'y hindi lamang nagkataon. Marami ang naniniwalang ang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dahilan ng tagumpay na ito. Ngunit hindi niya ginawa ito ng mag-isa. Ang patuloy na pananalangin ng sambayan ng Pilipino at ang gabay ng ating Panginoong Diyos ay ang nagbigay liwanag sa landas na ating tinatahak. Pero ang tanong, ito na ba ang simula ng mas maliwanag na kinabukasan para sa Pilipinas? Marcos Gold, digitalization, World Bank. Napakaraming aspeto ang bumubuo sa kwento ng kasaganaan ng Pilipinas ngayon. Pero ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa ginto o modernong sistema. Nasa puso ito ng bawat Pilipino, ang kakayahang tumayo sa sariling paa, magkaisa at manalig sa ating Panginoong Diyos. At kung sa tingin mo'y tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Dahil ito pa lang ang simula ng bagong kabanata ng kasaysayan ng ating bansa. Kaya't huwag kang bibitaw. Ang susunod na bahagi ay mas kapanapanabik. Sa tingin mo, paano pa mapapabuti ang ating ekonomiya? Ibahagi ang iyong opinyon. Filipos 4:19. At pupunuin kayo ng Diyos ng lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kalulatian, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa ating kaibigan na ang ating Panginoong Diyos ang pinagmumula ng tunay na kayamanan at kasaganaan. Hindi lamang ito tumutukoy sa material na bagay, kundi pati na rin
sa espiritual na biyaya na nagbibigay lakas sa atin upang harapin ang bawat hamon. Sa tagumpay ng Pilipinas sa modernisasyon at sa patuloy na pag-angat ng ating ekonomiya, naway makita natin na ito'y biyaya ng ating Panginoong Diyos at hindi bunga lamang ng ating sariling kakayahan. Higit sa lahat, tayo ay tinawag upang maging mabuting katiwala ng lahat ng ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng tagumpay na ipinagkakalob mo sa aming bayan. Tunay nga po, Panginoon naming Diyos, na ikaw ang nagbibigay ng karunungan, lakas at mga oportunidad upang magtagumpay. Salamat po sa inyo pong gabay sa aming pinuno, lalo na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naway patuloy mo po siyang gabayan sa paggawa ng mga desisyon na nakabatay sa iyong kalooban. O aming Panginoong Diyos, hinihiling namin ang iyong patnubay para sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng content na ito. Naway makita nila ang iyong kamay na gumagalaw sa aming bansa at naway magbunga ito ng panibagong pag-asa, pananampalataya at pag-ibig sa kanilang mga puso. Ipinapanalangin din namin ang aming bayan na patuloy niyo po itong gawing instrumento ng iyong pagpapala sa mundo. O aming Panginoong Diyos, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at maging mabuting katiwala ng lahat ng biyaya ipinagkakalob niyo sa amin. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, naway ikaw ang aming maging gabay at lakas, at tulungan kami na mag-rely sa inyo, Panginoon, at hindi sa aming kayamanan, sapagkat ang tunay naming kayamanan ay masusumpungan lamang namin sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy na pag-aalaga sa amin, at naway tulungan niyo po kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoong Jesucristo mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa inyong pag-ibig sa amin at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat lahat ng ito'y aming itinataas alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.